glory. Sa Tagalog po. Sige po. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Number 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang parangalan. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Tapakan po natin ang Diyos. Muling na buhay sa ikatlong araw. Kung si Kristo po ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating ginagawang pagsamba ngayon at walang katuturan ang ating pananampalataya. At kung hindi muling nabuhay si Kristo, tayo po hindi malilinis o mapapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay mapapahamak. Pero may good news po mga magulang at kapatid. Dahil si Kristo po ay muling nabuhay, ito po ay katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa ating kaugnayan sa ating ninunong si Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa ating kaugnayan kay Kristo. Amen po ba? Amen. Brethren, without the sacrificial death of Jesus and His victorious resurrection, we have no hope. Wala po tayong pag-asa. Mga minamahal, mula po noong nanampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, na siya po ay nabuhay, mula po sa mga patay, at tayo po ay nagtiwala sa Kanya, tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay naging anak ng Diyos. John 1:12. At sabi po sa Bible text po natin, pag binasa po natin ang Colossians chapter 3 verse 2, sabi po ganon, set your minds on what is above, not on what is on earth. Focus po tayo sa mga bagay na makalangit, huwag po sa mga bagay na nandito sa lupa. Sabi po sa Corinthians 5:17, tayo po ay anak na po ng Diyos. Sabi po ganon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and look, new things have come. Tayo po'y binago ng Lord. Paulit-ulit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang dating pagkatao po natin, napalitan na ng bago. Di po ba? Nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, ano pong ugali mayroon po tayo nang hindi pa natin siya tinatanggap? Pero natanggap po natin, may pagbabago po. Sa gusto po natin, may process kasi yan. Hindi naman po porque ngayon, ligtas na, tinanggap mo si Lord, instant, mabait ka na. Pwede po ba yan? May process po yan. Dahan-dahan, di mo na mamalayan, binabago ka ng Lord. Church, what should be the perspective or the focus of those who are in Christ? What should be the perspective or focus of those who are in Christ? First, check your heart. Check po natin ang ating mga puso. Ano po yung hinahangad natin? Kayo po makakasagot yan. Bakit po kayo nandito? Ano po yung purpose natin? Alam po natin ang gusto natin, di po ba? Nakikita po ng Lord ang kalagayan ng ating mga puso. Sabi po sa main text natin, sa verse 1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kahit ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yun po ang isipin natin, kasi mga tao po abala sa mga bagay dito sa lupa. Kaya ngayon po pag-aaralan natin, ano ba yung buhay natin spiritually. Mahalaga po yung topic ngayon. Kaya wag po kayong matutulog. Number 2, that are above. Paul defines above as the place where Christ is, or more correctly, the position He holds. Sabi po sa Efeso 1:20, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Christ holds the position of all rule and authority. Si Lord na po ang may authority. Nasa Kanya po lahat ng authority. And number 3, to seek the things that are above is a call. To seek the things that are above is a call. Ang hangarin o hanapin po natin ang mga makalangit na bagay ay isang kapanawagan po ng Diyos sa atin na mga anak niya. So bilang Kristiyano po, ang hangarin natin ngayon ay ang mga bagay na makalangit.
din ng lalo sa mga nanay, no? Ang baon ng ating anak, di ba? Ang pagkain natin, ang ulam, nakakakain na natin ng magkano kaya ulam natin mamaya, di ba? Di ba nga tayo halos natatapos, iniisip na natin yung ulam mamaya. Pero sabi po ng Bible, ang isipin po natin yung mga bagay na makalangit. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Philippians 3, paano natin hinahanap ang mga bagay na panglangit o nasa itaas? If we are going to faithfully pursue eternal things, we must guard our minds and fight to keep our attention on the things of Christ. Meaning, dapat natin bantayan ang ating kaisipan at ipaglaban ang ating mga pananaw tungkol kay Jesus. Maging matatag po tayo sa ating pananampalataya, ipag-pray po natin lagi ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu ng Diyos. Pag-pray po natin lagi, i-welcome natin lagi ang Holy Spirit. Ang sabi po sa Romans 12:2, do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. Focus ang ating buhay. Dapat po kay Lord. Ang dami po natin pangangailangan, opo. Ang dami natin iniisip. Kasi lalo na po yung mga kananayan po, sila po yung nagdidesisyon, di po ba sa finance? Sila po yung nagbabudget. Kaya ang focus po natin dapat, hindi sa problema, hindi sa kakulangan, kundi sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ibig ko sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. 51. Isang hiwala sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ipapaguhin. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Mapapaguhin po tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng hindi mamamatay. Future na po yan ang future position. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang mga may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. 55. Nasaan ang kamatayan ang iyong kamandag? 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, no, mapapalitan po yung katawan natin pagdating po sa langit ng glorified body. Sabi po ganun sa Romans 8:37, we are more than conquerors. Tayo sigurado magtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Alam ko parang pa kay Lord? Amen. Amen po ba? Amen. Ano po ba yung mga kasalanan natin? Name it. Ano po? Sabihin niyo po yung mga kasalanan na ginagawa natin. Sinungaling. Ang bababae. Ano pa po? Sugal. Ano pa? Alam. Huwag po kayo mag-iya. Ano po yung mga kasalanan na ginagawa natin? Dahil nakalagay po dito sa Marites daw. Sinungaling. Marisol. Ano po? Pagmura. Katamaran. Maling po yun. Ano po po? Ang katakawa, nakakagalitan lahat. Lahat po tayo, makinig kumain. Ano pa po yung kasalanan natin? Ano ba? Entredos. Nandito na po lahat ng kasalanan. Ito pa pag-ila po natin, ano po? Itong kasalanan na nandito, ako po, nung hindi ko pa tinanggap si Lord, kasama ko yung kasalanan na yan. Paborito ko po yan. Nagkikismis, kumakain ng marami, Mimi ko muna. nagsisinungaling. Paborito ko po yan. Pero nung tinanggap ko po ang ating Panginoong Jesus, tinanggap ko po siya ng galing sa puso ko. Nagsisi po ako ng kasalanan ko. Ako po yung nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ako po yung naniwala na siya namatay at nabuhay pagkatas ng tatlong araw. At siya po yung nasa langit na ngayon. Ngayon po dahil tinanggap ko po siya, ako po yung naging anak na ng Lord. So nasa kagitingan po ako, lumipat ako ngayon sa liwanag. Sa liwanag na po ako ngayon. Ngayon
mawalan na po ako, anak na po ako ng Diyos. Nakikita ko ba ang kasalanan? Nakikita ko ba? Opo, di ba? So dahil nakikita ko ba ang kasalanan, nalapit pa rin ako sa kasalanan. Di ba? Masarap ang kasalanan, di po ba? Pag gumawa ka ng kasalanan, nag-enjoy ka. Tama po ba yun? Kaya lang nalusungkot ka pagkatapos. Kasi anak ka na ng Diyos. Nag-enjoy ka habang ginagawa mo. Pero ngayon, dahil anak ka na ng Diyos, nalulungkot ka na. So, unti-unti, aalis ka na naman. Ayoko, Lord, patawarin mo po ako. Nasa liwanag ka na naman. Gusto ko na pong humakbang, Lord. Gusto ko pong lumayo sa kasalanan. So, humakbang ka ngayon. Nakikita ko ba? Opo, di ba? O, tingnan mo. Lalapit ka na naman ngayon, dahan-dahan sa kasalanan. Gusto ko talaga yung nagmumula, gusto ko nagagalit. Diba? Gusto ko ano ba yun, mga bisyo-bisyo natin. So, gagawin ko na naman yun. Magsisisi na naman ako kasi anak ako ng Diyos. Hindi na ako masaya sa kasalanan. So, ito na po yun. Ayan, 180 degrees. Makikita ko ba? Hindi na. Hindi na po, di ba? Pag pinilit ko, maputol siya po yung batal ko. Mapuputol ko yung leeg ko. So, ang kasalanan po ng tao, kailangan kalikuran natin 180 degrees. Amen po ba? Amen. Nasa krus, kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, isipin po natin natin. Ang mga kasalanan natin ay ipawa na sa krus. Huwag na po natin balikan. Huwag po natin balikan. Pag natalikuran na po natin yan, huwag na po natin balikan. Ang Lord po, kaya niya po tayong baguhin. Kasi mahal niya po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Nalulungkot po ang banal na Espiritu ng Diyos kapag pinabalik-balikan natin ang kasalanan. Ito po sa atin, di natin kayang baguhin ang sarili natin. Di ba? Lagi po sinasabi, di natin kayang maging mabait. Di natin kayang baguhin na instant, mabait na tayo agad. Hindi po, ang Diyos po ang magbabago po sa atin. Amen po ba? Amen. Number 5, when we live in the light of who we are in Christ and set our minds on the things above, we will be more ready and willing to tell others of the hope we have in Him. So kapag po nabuhay tayo bilang tunay na mananampalataya ni Kristo at itinoon natin ang ating kaisipan sa mga bagay na makalangit, tayo po ay magiging mas handa at willing tayong sabihin sa iba ang pag-asa na mayroon tayo dahil kay Kristo. Sa gayon, may encourage po sila na makilala at tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Tayo po ngayon ay magbabahagi na ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kahit hindi kayo magsalita, pag nakita nila, ay yan, anak ng Diyos yan, nabait yan, nabuti yan. Nagiging encouragement na po tayo, di po ba? Ang mahirap po, pag nakita ka, ayan, may gali yan. Pero pag nakita ka, dahil Kristiyano ka, mabuti yan, patulungin yan, pagmahal yan. Kasi anak ka ng Lord, kumikislat ka, ikaw ay ilaw at asilan sa libutan. Wala ba parang pa kay Lord? Basa niyo na ba pagdating sa langit? Ano ba gagawin natin sa langit? Sa po sa English. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi magkakaroon ng pagluluksa at pagtangis. At kahit kirot ay di na mararanasan sapagkat lumipas na ang mga unang bagay. Sa langit wala nang iiyak. Di ba ba? Ngayon ba umiiyak pa tayo? Siyempre naman, di ba? Nasasaktan ba tayo? Matangis ba tayo? Nagagalit tayo, di ba? Pagdating sa langit, wala na pong ganyan. Lord, lahat ng kalungkutan natin, wala nang kirot, wala nang sakit. Pagdating po sa langit, ang tunay na mga anak ng Diyos, doon po ay sama-sama tayo, magpupuri, sasamba sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. 2 Corinthians 5:1. 2 Corinthians 5:1, sabi po ganon, alam natin kapag nasira na ang tolang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, ito po yung ating katawan, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Papalitan po ng Diyos ang katawan natin ng katawang di nabubulok or spiritual body or glorified body kapag nasa langit na po tayo. So hindi na na po tayo glorified body pagdating sa langit. Biblical po yun, nasa Bible, 2 Corinthians 5:1. Ang katawan natin nabubulok ay papalitan na ng hindi nabubulok. Tayo po gano'n sa Revelation 21:21, sa Pahayag 21:21.
Bawat ginto ay yari sa isang perlas. Alam niyo po yung perlas? Ang ginto sa langit, made in perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Sipin niyo po yun, ang daan natin, made of gold. Siguro po 24K. Ang daan ko sa langit, ginto. Kumikinang na parang kristal. Na-imagine niyo po ba yun? Dito sa atin, tabak-tabak tayo ng mga panambak, di po ba? Halikabok, di po ba? Mga, okay, bato-bato. Pero sa langit, ang lansangan po natin, ginto. Sabi po sa Biblia. Wow! Imagine niyo po, kung ginto ang daanan, ano kaya yung bahay natin, ano? Daan pa lang, ginto na eh. Palitan ko kaya nanula. Diamond? Hindi po nakalagay sa Bible yun. Di po ba, kung ang daan, made of gold, kung ang daan natin, lansangan ay ginto, ano pa kaya yung bahay na inihanda sa atin ng Diyos? Dahil tayo po ay mga anak niya. Kaya po tayo matakot na mamatay po tayo, mga magulang kapatid. Pag namatay tayo, yun pa lang yung simula ng kaligayahan ng tunay. Kaligayahan sa kalangitan po kasama ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Kung nais niyo pong isurrender ang mga bisyo na nasa atin pa ngayon, ang mga bisyo na hindi natin kayang iiwan, lumapit po kayo sa harapan, mga magulang kapatid. Kung nais po ninyo na gumaling kayo sa oras na ito, meron kayong dinaramdam sa inyong lupang pangangatawan, Yes. bakit ito ay lumapit sa harapan? Yes, okay. Isurrender po natin lahat sa ating Diyos. Kung meron kayong nilalambing kay Lord, Lord, gusto ko magkaroon ng wisdom, ng talino sa aking pag-aaral, ng talino sa aking trabaho. Lapit po rin lahat kay Lord. Huwag po kayong mahiya. Kung nais nyo i-surrender ang inyong mga attitude, yung mga ugali natin, hindi natin maalis-alis sa ating mga puso, ilapit po natin lahat sa ating Panginoon. Huwag na po tayo magtitira ngayon. Kung may mga pinanapit pa po tayo, yung sama ng loob, surrender po natin lahat sa ating Diyos. Si tatay kanina na Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkain, Lord. I-bless niyo po ito, gawing pagpapala sa aming physical na mga naman. Maraming salamat po, Ama. Hindi niyo po kami pinagkukulang sa lahat ng mabubuting bagay. Aming Ama, salamat po ng maraming sa iyong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa maraming blessings na nagdudulad na po sa Diyos. The grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen.